Presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung akulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Oo. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ano Ano? na, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oo. Kaya yung pong talagang puro-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tagla na sila ay nagkakaroon na ng napagpupulong sa Kasi isang bangko. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga. nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. So, pero hindi na siya nakabalik. Oo. Ayun. Ang narinig ko lang sana, sa iba kasi mga balita, at siguro, mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na parang bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi noon? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titignan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung may pagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya eh. Ayun, opo. Kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po, ako pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung amin naisip na agad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kaya kailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan sa talaga ng impetus dito eh. Opo.
Pwede rin natin i-amend. Meron po kami iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng pickup. Ano? Ikaw, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill. No? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering. Anti-laundering. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 bilyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng emyenda sa AMLA